kapag wala sa tamang proseso ang pagkakuha nito. At hindi lang yan kung magkataon na mangyari ang pagkuha ng ebidensya sa illegal na paraan. Ang lahat ng ebidensyang nakuha ay pwedeng madamay or mawalan ng bisa. Ganito ang epekto ng fruit of the poisonous tree. Okay, bago tayo dumako sa Section 3, magbigay pa tayo ng isa pang halimbawa sa ilalim ng fruit of the poisonous tree. Halimbawa, kung ang pulis ay pumasok sa bahay mo nang walang search warrant tapos nakakita sila ng mga nakatagong droga at mga unlicensed firearms. Ang mga droga at mga baril ay hindi pwedeng gamiting ebidensya sa korte. Kahit pa may sumunod na confession o ebidensyang nakuha mula doon, hindi pa rin ito magiging valid na ebidensya kasi it is obtained under illegal process. Anyways, ang fruit of the poisonous tree ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang tamang proseso ng batas sa ilalim ng Bill of Rights. Pinoprotektahan tayo nito laban sa mga ebidensyang kinuha sa maling paraan. And wait, meron po akong nagawa ng separated topic tungkol sa fruit of the poisonous tree. I can put the link in the description box so you can watch na lang po if you are interested. Thank you. Okay, let's go to Section 3. Karapatan sa privacy ng komunikasyon. Ang section na ito ay nagpoprotekta sa karapatan ng bawat tao tungkol sa pagkakaroon ng pribadong komunikasyon tulad ng text messages, tawag sa telepono, emails, at mga liham. Hindi basta-basta maaaring pakialaman ng gobyerno or ng sino man ang mga ito. Maliban na lang kung may utos ng korte or may bantana sa pambansang seguridad o kaayusan ng lipunan. Okay, let's make an examples. Halimbawa, text messages or chats. Hindi pwedeng basahin o i-monitor ng pulisya ang iyong mga private messages sa iyong mga social media accounts gaya ng Facebook kung wala naman silang court order. Kapag ginawa nila ito ng walang pahintulot, ibig sabihin lumalabag sila sa batas. Pangalawang halimbawa, wiretapping. Hindi pwedeng pakinggan o i-record ng sinuman ang iyong phone calls nang walang legal na authorization. Ayon sa anti-wiretapping law, ito ay maituturing na isang krimen na lumalabag sa privacy ng isang tao. Pangatlong halimbawa, evidence is inadmissible. Kung ang isang pulis ay kumuha ng ebidensya mula sa private conversation mo nang walang court order, hindi iyon maaaring gamitin bilang ebidensya sa korte dahil ito ay lumabag sa Section 3. So ano ang mangyayari sa ebidensyang nakuha? Gaya ng sinabi natin kanina, ito ay magiging invalid at ituturing na kabilang sa fruit of the poisonous tree because the evidence is obtained illegally. Next is Section 4.